Nasa pangangalaga na ng isang dog farm sa Tarlac ang mga asong nasagip sa raid mula sa San Pedro, Laguna na nakatakda na raw sanang katayin at ibenta. Patuloy naman ang paghahanap sa mga taong nasa likod ng illegal na dog trade. Makibalita tayo kay Emil Sumangil. Tinalian ng mga nguso, nakagapos sa mga paa at isinilid sa kulungan na parang pang-ibon lang. Mistulang sardinas na nga, wala pang liwanag at sapat na hangin sa kanilalagyan. Ganito inabutan ng mga kagawad ng Animal Kingdom Foundation at San Pedro, Laguna Police ang mga asong kanilang nailigtas mula sa isang abandonadong bahay na ginagawa umanong imbakan ng buhay na asong nakatakdang katayin para ibenta sa merkado. So from there, yung mga dog meat trader kinukuha yung aso, doon na rin pinapatay din itatransfer sa ibang area para katayin. Na-recover pati ang iba pang mga ebidensya na ginagamit para patayin ang aso. Yun yung pamukpok sa ulo na, sir. Okay. Sa matigas to, yung pagkatawag mo. Pag ano nga sa ulo. Okay. Ganun yan, hindi na talaga ano yung aso. Yes. Ito yan talaga. Pupukpukin nila pagpapatay na nila. 5 aso ang nailigtas sa abandonadong bahay sa isa pang hiwalay na operasyon. Sa ginagawa rin umanong katayan ng aso sa loob ng sementeryo, hindi rin bababa sa 5 aso ang nailigtas. Kabilang narito ang askal na pinangalan ng January. Luwa ang kaliwang mata matapos pukpukin sa ulo para sana katayin na. Pero hindi ito na isa katuparan dahil dumating na ang mga otoridad. Sumailalim sa surgery at ngayon nasa recovery stage na. Dinala ang aso sa dog farm na ito ng Animal Kingdom sa Tarlac kasama ang iba pang asong nasagip. Nabigo man ang mga kinuukulan na dakpin ang nasa likod ng illegal dog trade. Nagbabala silang may pangil na ngayon ng mga batas na nagbabawal ng pang-aabuso sa mga aso. Meron tayong penalty na umaabot ng 5,000 kada aso sa mga nahulihan. And at the same time, meron tayong National Inspection Code na kung saan kapag nahulihan tayo ng karne ng aso, pwede tayong mapatawan ng parusa ng hanggang 5 hanggang 10 taong pagkakulong. Emil Sumangil, GMA News.